katabas, dito nga nagsimula ang lahat. Nang pumutok ang pandemic, dito ako nagsimula. And yes mga katabas, isa po akong tricycle driver. At nang pumutok itong pandemic, unti-unti kaming naapektuhan. Aming biyahe, walang pasahero, bawasan. At hanggang sa, ayun nga, natuluyan na, literal, na bawal na kaming bumiyahe, bawal nang lumabas. At dahil bawal tayong lumabas, naboboard sa bahay, bawal ma-stress, kaya naglibang sa woodworking, nagkaroon ng interes. And yes guys, dito nga ako nagsimula, dito sa mga scrap na kahoy. Nanghingi lang ako yan sa aking mga kapitbahay kung meron silang naitabi. At yun, kahit mga luma na yan, basta meron lang akong magawa, nagsimula na ako na kung ano-ano katulad nito. Yes guys, dahil wala kaming cabinet noon, ito yung pinakaunang-una kong project sa bahay. Gumawa ako ng cabinet na lagay ng mga pinggan at ng kung ano-ano pa na kailangan ko sa kusina. At dahil mahaba-haba pa yung dadaanan ng pandemic, gumawa na rin ako ng lagay namin ng mga sapatos. At kasunod yan mga katabas, gumawa din ako ng maliit na lamesa, lagay ng paso, halaman, syempre ang inisip ko, lagayan ng kape o kapihan. At yun nga mga katabas, sa sobrang tuwa ko, nasayan ako sa mga gawa ko na i-post ko sa Facebook dahil proud ako dahil meron akong nagawa na nagawang akin. Kaya, ayun. At yun na nga mga katabas, meron na nga nagpagawa sa akin. Yes mga katabas, nagulat ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero lakas ang loob. Guess what mga katabas, doon nagsimula ang lahat. Pinag-aralan ko yung lahat ng dapat kong gawin sa pagkakarpintero, yung mga sukat, yung tamang pwesto, yung tamang disenyo. At yun, unti-unti nakilala yung ating mga gawa. Ayun, at nagsimula na, inaral ko na siya, nagtanong-tanong na ako sa mga marunong sa karpintero, nanood ako sa YouTube, sumali ako sa karpintero group, sa yun. At hanggang sa tuloy-tuloy na paunti-unti ay natuto na hindi ko naasahan na pwede ko palang marutunan ang pagkakarpintero. And yes, ang sarap ng kape. Yes, sa buhay, maraming mga surprises. And sa totoo lang, hindi natin alam yung mga sunod mangyayari. Pero yung mahalaga ay ready tayo na harapin kung ano man ito. And be contented and open, and syempre maging masaya tayo. Yun lang naman yung kailangan. Yun nga, yung buhay, maraming surprises. Hindi nga natin alam kung ano yung mga natatago sa sarili natin. Hindi rin natin alam kung ano yung mga magagandang harapin natin. And kung man yung dumating sa atin, pasalamat tayo and gawin natin kung ano yung naharapan. Yun nga. Thank you din. At kahit paano, yung mga talento natin ay merong nailalabas natin at syempre nagagamit na natin. So yun lang. So yun mga katabas, sa lahat po ng gustong matuto ng woodworking, sa lahat ng gustong mag DIY, sa lahat ng gusto na magkarpintero, huwag po kayong mag-alala dahil lahat po ay pwedeng matuto. Pag-aralan nyo lang kung paano yung magsukat, pag-aralan nyo kung paano gamitin yung mga basic tools, kung ano lang yung meron dyan, pwedeng martilyo lang, nagari, metro, at saka yung eskwala. Yun, yung mga basic na po yan at sa palagay ko ay matututo po kayong magawa ng cabinet. Huwag lang pong kakalimutan magtanong, lakas ng loob,
at syempre tiwala sa sarili, at higit sa lahat ay ang pagtsatsaga at pasyensya. Patience is the key. So yun lang po mga katabas, and don't forget po to subscribe, like, and share my videos. See you mga katabas, maraming salamat.